Bagong adlaw, bagong kinabuhi. Ngayon po, bus art muna tayo. At ang iguguhit pala natin ay itong si Kiss 612. Na-launch ko na nga itong application na aking gagamitin. Hanapin lang natin text image. Pagkatapos, kuha tayo ng photo for reference. Ito ang gagayahin natin. Itong si Kiss 612. Fit lang natin. Salamat pala sa may-ari nitong photo na gagamitin natin na dinownload ko lang din sa Google. Halos magkahawig lang 127H at 127HA. Ang kaibahan, may CR nga lang itong 127HA. Ito na, kuha lang ng shape, piliin ang straight line. Zoom in lang natin upang makita ang mga detalye. At pagkatapos, adjust natin ang linya into 2px. At saka ilalapat sa bubungang bahagi ng bus at isagad lang hanggang upper windshield. Sumay natin para pantay ang lahat. At ang susunod ay teka lang, adjust lang at pagkatapos lock na natin pang hindi na gumalaw. Sunod ay ang upper part ng window shield. Adjust lang. Pagka napantay na, lock na rin natin pag hindi na gumalaw. Kuha ulit ng shape. Ayan, pipiliin natin itong curve line. Adjust ang thickness into 2px. Pagkatapos, reduce handle tayo kasi masyadong marami. Hindi natin kailangan. Adjust lang. Yan, adjust pa. Adjust lang na adjust. Hanggang sa pumantay. By the way mga kabas, ang gamit ko palang app ay photo editor. Oops, nagalaw. Back lang natin. Back. Adjust ulit. Ayan. Adjust ng adjust lang. Pati ang sa dulo. Tingnan natin. Siguro, okay na to. Okay na. Zoom out. Pagkatapos, lock na rin natin. Next step na tayo. Kuha ulit ng shape. Pipiliin ang curve line, adjust into 2px. At pagkatapos, ilalapat lang din natin sa may ibabang bahagi. Ayan, adjust lang, hila pa ng hila. Hila hanggang sa maging perfect na. Ayan. Pagkatapos, lock na rin natin. At ang susunod na gagawin natin, kuha ulit ng shape, piliin ang curve line, adjust into 2px. Ayan. Flip right muna. Simulan na natin. Ayan. Move lang ng move ng handles. Ayan. Move pa, move lahat. Hanggang sa pumantay sa rear part nitong bus. Adjust lang. Ayan. Idudugtong natin sa itaas ng linya. Ayan. Move lang ng move ng mga handles. Tuloy lang. Ayan, hanggang sa baba, sa may bumper. Ayan, hilahin ng lahat. Ayan na. Hanggang sa pumantay.
Adjust lang ng adjust. Move handle, ayan, move handle. Move lang ng move hanggang magawa na natin itong rear overhang. Yan. Lock na natin. Tingnan natin. Close reference photo. Next, lower part ng bus. Ayan, kuha ko rin ng shape. Piliin ng straight line, fill, adjust into 2px. At uunahin natin ang gitnang bahagi ng bus. Mga asong to ang ingay-ingay. Isasagad lang natin. Pagkatapos, duplicate at gagamitin natin para sa front overhang ng bus. Sagad lang sa may fender at sa kabila naman sa may bumper. At pagkatapos, duplicate uli at gagamitin natin dito sa may rear fender. At pagkatapos, pag pumantay na, lock lang ng lock upang hindi na gumalaw. Close reference photo at pagkatapos zoom in upang makita natin kung pantay-pantay ba ang lahat. Mukhang may mali. Meron ngang mali, hahanapin ko muna sa layer ang gitnang linya. Ayan, nakita ko na. Adjust lang natin ang angle into 360 upang hindi maging tabingi. Open reference photo upang makita natin. Tama ba itong pinaggagawa ko? Teka lang. Adjust ko nga lang muna. Mukhang hindi nagkapantay eh. Hanapin ko lang sa may layer. Adjust lang muna natin. Kasi parang tabingi pa rin. Ayan, tingnan ang sa may front overhang. Hanapin ang layer. Ayan, i-adjust natin. Ayan, adjust bagya. At pagkatapos, lock lang ng lock. Close reference photo. Ayan. Malapit nang mabuo, konti na lang kulang, i-adjust pa natin to. Ayan, kasi tabingi. Open uli ang reference photo natin. Kuha uli ng shape. Ayan, curve line. Reduce handle tayo kasi masyadong marami. Adjust at idudugtong lang natin sa linya sa baba sa may front overhang. Move lang ng mga handles upang pumantay ang kanyang curve part sa may bumper. Ayan, konti na lang.
At isasagad na lang din natin sa may ibabang bahagi ng windshield. Adjust lang ng adjust. Move lang ng move ng handle. Ayan, para lumapat siya sa may ibabang bahagi ng windshield. Close reference photo upang makita natin. At pagkatapos, lock na lang din natin upang hindi na gumala. At ang susunod na gagawin ay itong rear fender. Kuha lang ng shape, piliin ang curve line, add more handles tayo, adjust thickness into 2px, at simulan ang laban. Ipapantay lang sa curve line ng fender at idudugtong sa may bahagi ng rear overhang. Adjust lang ng adjust upang pumantay at maging maayos na tingnan. Idudugtong lang din sa ibabang bahagi at pagkatapos adjust lang ng adjust. Move handles, move handles. Zoom out, i-adjust pa. Idudugtong, ayusin ang pagkadugtong sa may linya. Sumobra ng konti, angat lang natin, adjust. Adjust lang. Pagkatapos zoom out, adjust ng konti. At pagkatapos lock lang. Hindi pa pala, iduduplicate pala natin at gawing dalawang curve line itong fender upang maging realistic. Tingnan, move lang ng move ng handle upang maging magkapantay na ang dalawang curve line. Sige pa, move lang ng move. Mukhang okay na yata. Zoom out lang, zoom out. Pagkatapos lock. At sisimulan na natin ang sa kabilang fender. Ayan. Unlock lang natin itong curve line. Pagkatapos duplicate. At dadalhin sa may unahang bahagi ng fender. Pagkatapos, adjust lang. Mukhang hindi dudugtong sa bahaging front overhang. Hahanapin lang natin sa layer ang linya. Pagkatapos, adjust lang natin at pagdugtungin. Adjust pa. Hahanapin ulit natin ang linya sa may fender. Upang ma-adjust natin, unlock na natin. Ayan. Adjust. Ayan. Magkadugtong na. Zoom out. Duplicate the other curve line. At drag lang natin sa may front fender. Tingnan natin. Close reference photo. Ayan. Zoom out upang makikita natin. Malapit na. Konti na lang kulang.
Kuha lang ng shape, pili ng curve line. Adjust thickness into 2px. Dagdagan ng handles, okay na siguro ang 15. At simula na ang pag-a-adjust. Ayan. Adjust lang ng adjust. Move handles, move. Move lang ng move ng handles. Sige pa. Galaw, galaw, galaw. Itutugtong ulit natin kasi nagalaw. Sige lang. Move lang ng move ng handles. Adjust muna natin itong rear part kasi gumalaw. Ayan. Balik ulit sa lower part ng window shield. Pagdugtungin lang ang dalawang linya. Adjust pa hanggang sa pumantay sa may curve na bahagi. Move lang ng move ng handles. Sige lang, tuloy na tuloy lang. Ayan na, nagubot na kaayo. Sige lang, padayon lang. Tuloy lang natin. Kayang-kaya to. Maayos din ang lahat. At malapit na. Sige lang, adjust. Move handles. Ayan. Ididikit na natin. Pagdikit-dikitin ang mga handles. Konti na lang talaga, matatapos na to. Zoom out muna natin at tingnan. Close reference photo. Konti na lang talaga. Ayan. Balik ulit natin ang reference photo natin. Move lang, move handles to make it perfect. Konting adjust pa. Konti na lang. Zoom out and close reference photo. Open pala natin uli yung reference photo kasi may konting adjustment pang kailangan. Unlock layer, pagkatapos galaw lang ng galaw, konting galaw. Zoom in, tapos adjust
konti, close reference photo, and lock. Next, magkukulay tayo ng item. Pili ng shape. Yan. Piliin ng square. Reduce handle lang natin. Masyadong marami. At sisimulan ang bakbakan. Move handles lang tayo hanggang sa makulayan natin itong itaas na bahagi ng pintuan. Move lang at ipapantay sa may curve line. Yan, konting galaw-galaw. Galaw pa, galaw. Adjust, move handles. Adjust pa ng konti. Yan, konti. Sige lang. Adjust pa. Ayan. Konti na lang talaga. Lock natin and close reference photo. Kuha ulit ng shape. Pagkatapos, fill. Adjust thickness. At pagkatapos, move vertically. Sagad lang hanggang sa taas. Ipapantay lang din natin sa may ibabang bahagi. Kuha ulit ng shape. At piliin ang curve line at bawasan ang handles. Gawin nating 5 na lang. At simula na ang galawan. Move lang ng move ng handles. Galaw-galaw lang upang mabuo na natin itong pintuan. Konting adjust pa. Adjust lang at pagkatapos zoom out. Balik uli ang reference photo. Pagkatapos kuha ng shape, piliin ang straight line, adjust into 2px. Gagawin natin itong molded line sa taas ng fender. Sagad lang, sagad ng sagad. Zoom out at pagkatapos kuha ulit tayo ng shape. Yan, adjust into 2px. Ayan, at move into vertical position. At hahatiin na natin itong baggage compartment. Duplicate. At pagkatapos, drag lang natin sa kabilang. Adjust lang, close reference photo.
Unlock lang at pagkatapos duplicate. Upang magawa natin itong bahagi ng fuel tank. Adjust lang ng adjust upang maayos ang pagkadugtong ng mga linya. At pagkatapos, lock na rin natin upang hindi na gumalaw. Kuha lang shape, piliin ang curve line, adjust ang thickness at i-drag lang natin dito sa may hulihang bahagi ng baas sa may rear bumper. Reduce handle pala tayo, masyadong marami. 3 handles lang, short line lang naman ang gagawin natin eh. Adjust natin tong rear part, may konting maliit. Unlock lang. Pagkatapos move ang mga handles upang pumantay. Balik ulit tayo sa baggage compartment. Ayan, duplicate line at itadrag lang natin dito sa may hulihang fender. Ipapantay lang. Pagkatapos duplicate ulit. Drag naman natin sa kabila. Adjust lang ng adjust. Again, duplicate natin ang linya upang mabuo itong isa pang compartment dito sa hulihang bahagi ng bus. Duplicate again and again. Yan, duplicate. Sisiguraduhin lang na pantay-pantay ang lahat. Yan, magkadugtong ang bawat linya. At ang susunod po ay i-unlock natin itong ibabang linya ng window shield at i-adjust natin ang PX into 4. Tama na siguro. Pagkatapos, close reference photo at saka lock na rin natin pang hindi na gumalaw. Hahanapin ulit sa layers ang itaas na bahagi ng window shield at i-adjust natin ang PX into 4. Lock na rin natin. May kunting curve eh. Kuha ulit ng shape, piliin ang curve line, bawasan ang handles, adjust ang PX into 4. May clear lang pala. Gawin na natin 3 handles. At saka ilalapat. Hindi ko pala nalock yung ginawa ko kanina. Teka lang. Hahanapin ko lang sa layer at saka ilang. Balik na tayo at idudugtong na natin sa curve line. Adjust lang bahagya kasi di pumantay. Next, open reference photo. Kuha ng shape, piliin ang straight line, adjust into 2px. Make it vertical at hahatiin na natin sa 6 na bahagi itong bintana ng bus. Duplicate lang ng duplicate hanggang sa umabot ng 6. At pagkatapos, close reference photo. At i-adjust na lang din po pala natin. Ayusin lang. Ayan, adjust pa. Balik natin ang ating reference photo kasi nagkagulo-gulo na. Zoom in lang, kuha ng shape, piliin ng straight line, adjust into 2px. At maglalapat tayo dito ng linya upang magawa natin itong sliding part ng window.
Up next, ito ng pinakamadugong bahagi. Kuha tayo ng shape, piliin ang curve line, adjust into 1px. Ayan, simulan na natin. Move lang ng move ng handles hanggang sa magawa na natin itong side mirror ng bus. Move lang ng move ng mga handles. Sige lang, galaw, galaw, galaw. Yan, sige pa. Gagalawin na natin lahat hanggang sa mabuo na itong side mirror. Mula sa bahaging ito, ikakat ko na lang kasi masyadong maraming galawan to. Tsaka matagal matapos. Ayan na nga, nagawa na natin. Lock lang. At ang susunod ay ang windshield. Kuha lang ng shape, pilihan ng straight line, make it vertical, adjust into 1px. At ipapantay lang. Tingnan natin, close reference photo. Kung makita natin na maayos. At nagawa rin natin ang windshield. Next, kuha lang ng shape at magkukulay tayo ng itim sa may bahaging ito ng pintuan. Yan, tapos ang labada, darling. Lalak na natin para hindi na magalaw. Ay, salamat po at konti na lang talaga ang kulang. At ang susunod, kuha lang ng shape, piliin ang straight line. At simulan na natin gagawin itong air conditioning component sa itaas. Adjust ang thickness. At pagkatapos, ilalak na rin natin kapag hindi na nagalaw. Next, kuha ng shape, piliin ang curve line, adjust into 2px. Ilalapat lang natin sa dulong bahagi. Move lang ng move. Madali lang gagawin to kasi tatlong handles lang naman eh. Ayan. At pagkatapos, duplicate lang natin at i-drag lang natin sa kabilang bahagi naman ng air conditioning component. At pagkatapos, lock na rin natin. At ang susunod ay maglalagay tayo ng spoiler, open reference photo. Ayan, kuha ng shape, pili ng curve line, add more handles. Gawin natin 5. 5 lang, 5. Move lang ng mga handles. Ayan, madali lang. Maliit lang naman kasi. Zoom out pagkatapos lock and close reference photo. Kuha ulit ng shape, piliin ang straight line. Ayan, adjust into vertical position. At gagawin na natin itong mga window shield dito sa may bandang pintuan. Adjust lang ng thickness. Pagkatapos, duplicate.
At ilalagay naman natin sa kabila. Duplicate pa at ilalagay naman natin sa may ibabang bahagi. At duplicate pa para naman sa itaas na bahagi at sa may gitnang bahagi. Ayan. At pagkatapos, lock lang ng lock ng lock ng lahat. Kuha ulit ng shape, pipiliin ang square. At yan, add more handles. At magkukulay na tayo sa bahaging ito. Ano bang tawag dito? Hindi ko alam. Basta kukulayan natin to ng itim. Move lang ng mga handles. Ayan. At pagkatapos, pag nabuo na, lock na natin. Next, maglalagay tayo ng door latch. Kuha lang ng shape, piliin ng square, adjust lang natin. Gagawin lang po natin round ang bawat corner ng ating door latch. Kuha lang ng shape, piliin ang round. Off lang natin ang fill kasi outline lang ang gagamitin natin. At maglalagay tayo ng fuel tank inlet cover. Next, maglalagay tayo ng air vent ito sa rear part ng bus. Open reference photo, kuha lang ng shape, piliin ng square, adjust lang at gawin natin rectangular at i-adjust natin upang maging round ang bawat corner at i-fit lang natin sa isa sa tatlong air vent at i-fill lang natin upang maging solid black ang kulay. At pagkatapos, duplicate lang at i-fit sa pangalawa at sa pangatlong air vent. And then, lock lang ng lock ang tatlo. Zoom out and close reference photo. Since nakagawa na ako ng mga gulong mga kabas, idalapat na lang natin ito dito. Kunin ko lang sa may gallery. Ayan. Instead of hubcap, nakahabring niyang gulong na ginawa ko. I-fit lang natin. Ayan. At pagkatapos, lock na natin kung hindi na gumalaw. Next, i-install na rin natin ang rear wheel. Nakahabring pa rin yan. Adjust lang natin upang pumantay sa unahang gulong. By the way mga kabas, ang video sa paggawa ko ng mga maliliit na mga details ng bus ay hindi ko na isasali pa dito dahil masyado nang mahaba itong video. Adjust pa natin itong unahang gulong. At pagkatapos, zoom out na natin at tingnan kung babagay ba ang gulong. Maglalagay na tayo ng ground level. Kuha lang ng shape, piliin ang straight line, adjust opacity, at adjust rin natin ang thickness at ilalapat sa ibabang bahagi ng mga gulong. Pahabain pa natin upang bumagay. Ayan na nga. I-zoom out na natin upang makita kung gaano kaganda. Hihi. At ilalak na ang lahat ng mga layers pag hindi na magagalaw.